Sa isang bayag, nagbigay ng komento si PBBM tungkol sa dapat na katangian ng isang politiko. Ayon sa kanya, ang isang politiko ay dapat may puso para sa taong bayan at marunong tumulong sa bayan. Subalit binatikos siya ng mga tao dahil sa pagiging hindi tugma ng kanyang mga sinasabi sa kanyang mga gawa. Ang pahayag ni PBBM ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa kanyang mga salita. Ani nila ay tila hindi naman raw ito nagpapakita ng katangiang inilahad niya. Tinutukan ng publiko ang mga aksyon ng mga opisyal at hindi lamang ang kanilang mga salita. Nagpapakita ito ng kahalagaan ng pagiging tapat at tunay na panunungkulan sa bayan. Hindi lamang dapat sa salita nakasalalay ang paglilingkod kundi sa mga gawa at aksyon na magpapakita ng pagmamalasakit sa kapakanan ng mamamayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Ito po, may stock po tayo ng dark chocolate ngayon. Limited stock lang, kaya first come, first serve basis. Dito na kayo mag-text or magtawag sa cellphone number na ito. 0916-900-997. Okay, gusto kong magbigay ng reaction sa isang short video message ni PBBM na medyo na-high blood ako. Bakit ako na-high blood? Sige, panoorin muna natin sandali, then himay-himayin natin kung totoo ba itong sinasabi ng presidente. Politics should be in the service of the people. Politics should not be in the service of one party, should not be in the service of one person, certainly. Kung mamumulitika tayo dahil meron tayong gustong gawin, halimbawa, may isang tao gustong tumakbo, kahit na anong elective position, maging barangay captain, mayor, kung ano man, dapat naman, ang dahilan kung bakit sila tatakbo ay nais nilang tumulong. Ako ganyan, kaya ako tumakbo, kaya ako pumasok sa politika. Dahil nalulungkot ako sa mga nakikita kong pangyayari. Dahil masakit sa loob ko na makita naghihirap ang mga Pilipino. At naisip ko, siguro naman may kaya akong gawin para makatulong. Sa palagay ko, yan ang tamang dahilan kung bakit isang tao ay papasok sa politika. And your interest in history is very, very, very important. Because we have much to learn from history. And the history that has been made a long, long time ago, and the history that's being made now, all of this is important. We just have to realize that politics actually is a constant. Problem is, now with the technology that we have, mahirap talagang makatingin kung ano yung fake news, ano yung totoo. It's really up to you. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. And that's what you have to do. That's what history can guide us with. Because we have experienced this before. Politics is essentially about the human condition. It is about an ideology that you hold dear, a principle that you will not compromise, so that you can help the people, so you can be of service to the people. Not to yourself, not to your party, not to your family, but for the people. So, yan po, statements ni PBBM February 25. I don't know kung related ba ito sa anniversary ng EDSA Revolution. Yung sinasabi niya, politics is service to the people. It's not a service to one party or person. Agree. Dapat yun ang real politics. Kaya lang, ito po ang tanong sa presidente. Itong nangyayari ngayon, Mr. President, na People's Initiative, na ang dami nang nagre-reklamo. Multisectoral na, religious groups. Nauna, Roman Catholic, CBCP, 70 plus bishops, nagkaroon ng statement na paglapastangan yan sa konstitusyon. Hadlangan natin. Okay?
Sumunod, ang National Council of Churches in the Philippines, mga evangelicals, Protestants. Then sumunod, ang Iglesia ni Cristo. So, and then yun na, dalawang rally na, Davao Rally and Cebu Rally. Kampo ni PRRD, binabatikos ang People's Initiative. Bakit? Kasi lumalabas na ang gustong pagsilbihan ng People's Initiative yung isang party. Ano yung party? Yung Marcos. Anong meaning ng Marcos? Marcos, Araneta, Romualdez. Okay, ano yung O? Oligarchs, socialites, party, Marcos. Marcos, Araneta, Romualdez, coalition pala may C. Coalition of oligarchs and socialites. Yun po ang party na gustong pagsilbihan ng People's Initiative. So, anong mangyari pag magtagumpay ang People's Initiative? Nako, tatagal sa pwesto ang mga nakaupo ngayon. Marcos Jr., mamaya mapunta kay Martin Romualdez, mamaya Prime Minister dito kasi ang gusto ng People's Initiative from presidential to parliamentary system. Ang Prime Minister po hindi binubutuhan ng mga tao. Ang namimili lang yung members of parliament. Kaya tatagal ang Romualdez, Marcos na mamumuno pag nagtagumpay ang People's Initiative. Ano yan? Is it a service to the people or service to Marcos, Araneta, Romualdez family only? Ayan po ang tanong, Mr. President. Ano po ang ginagawa nyo? Nagkaroon na ba kayo ng pinatigil nyo na ba? Hindi pa. Kasi lumalabas, tuloy pa rin. Bakit? Kung si PRRD ang paniwalaan natin, sabi niya, gusto mo daw, sabi ni PRRD. Kaya pinapabayaan mo lang ang People's Initiative. Kaya yung sinasabi ng Mr. President na ito na service to the people, aywan ko. Hindi ka panipaniwala. Anong sabi niya? Pag tumakbo ang isang politiko sa isang political position, dapat ang purpose is tumulong. Correct. Kaya lang, mula nung umupo kayo na presidente, magto 2 years na, anong tulong na naramdaman ng nasa laylayan? Kasi kung tulong, baka marami na kayong natulungan, mga naipwesto. But ang nasa laylayan, mga mahirap, anong natulungan nyo na? Mr. President, yung pangako nyo na 20 kilograms ang 20 pesos ang matag kilo ng bigas, natupad nyo na po ba? Kumusta ang presyo ng mga basic food commodities mula nung umupo kayo? Napababa nyo ba o na-maintain o tumaas? Yun po ang tanong na yung gusto nyong tumulong. Ano ba? Ito, sabi niya, nalulungkot ako. Pag nakikita ko ang mga pangyayari, masakit ang loob ko na nakitang naghirap ang Pilipino. Ang sarap pakinggan naman yun. Ang sarap pakinggan. Sana totoo. Kaya lang, ito ang tanong. Maalala nyo pa ba, Mr. President? 2022, kaupo nyo pa lang, if I'm not mistaken, September or October, nagkaroon ng bagyo, baha sa Northern Luzon. Maraming namatay, maraming nasalanta, ari-arian. Anong nangyari? Bigla kayong pumuslit sa bansa. Nagpunta kayo sa Singapore, nanood ng F1 car race. Yun po ba ang pagtulong na sinasabi nyo, Mr. President? Inulit nyo pa, last year, 2023, I don't know kung anong buwan yun, September, November ba? Inulit nyo na naman, nanood na naman ng car race. Ang tanong,
Magkano ang ticket ng bawat isa? Panonood nyo ng car race. Yung na-research ko is almost 500,000 pesos bawat ticket. Ilan kayong nanood? Kaninong pera yung pinambayad nyo ng F1 car race? Pera ninyo o pera ng taong bayan? Yun po ba yung masakit sa loob ko na nakikita naghihirap ang Pilipino? Tanong lang po, Mr. President. Totoo ba na nalulungkot kayo na nakikita na naghirap ang Pilipino? Nasubukan nyo po bang nagutom, Mr. President? I believe, hindi. Dahil lumaki kayo sa luho. Ano pa? Yung palaging party, palaging concert, palaging fashion show sa Malacanang. Yun po ba yung sabi na masakit ang loob nyo na nakikita naghihirap ang Pilipino? Ang sarap pong pakinggan ang inyong mga kataga. Okay, bigla niyang naisingit po ang history. Let's learn from history. Sabi niya, ano ang history natin? President Ferdinand Edralen Marcos Sr., one of the greatest presidents we ever had. I consider myself and my family Marcos loyalist. Natulungan kami ng Marcos Sr. and the forever First Lady Imelda Marcos. Yun ang tunay na politics. Yung tambalang Ferdinand Marcos Sr. at tambalang Imelda Romualdez Marcos, tunay na politics yun. Yun ang serving the people. Akala ko, like father, like son, kaya binutuhan po kayo, sinuportahan ko kayo with that high expectation na kung anong ginawa ng Marcos Sr. noon, magagawa nyo rin. Anong nangyari? Golden years po ako, naranasan ko yung martial law years, yung Marcos Sr. years, naranasan ko golden years of Philippine politics kasi magaan ang buhay noon. Ngayon, sinasabi nyo, let's learn from history. Bakit hindi nyo gayahin ang ginawa ng inyong ama? Bakit ngayon ang daming nagre-reklamong Pilipino? Ako, bakit ito nagre-reklamo na ako? Kasi nakikita ko, iba ang nangyayari. Kaya, have you learned lessons from history? Ano ang sabi ni PRRD sa Davao Rally? Sana hindi kayo matulad sa iyong ama. Sana nga. You still have time, Mr. President. Ano pa? The problem is, may sinasabi siyang problema. The problem is, ang nakikita ko is weak leadership ng Pangulo. Kaya kung siya lang sana, kung walang nakikialam, I still believe sa capacity ng isang Marcos to lead and govern properly. Kasi nananalaytay sa dugo, Marcos Sr. to Marcos Jr. Ang problema, may ibang nakikialam. At yung nakikialam na yun, dalawang tao, yun ang nagpapagulo sa Philippine politics. Pakiusap lang, Mr. President. Sana, i-exert nyo ang pagiging presidente nyo. Dahil kayo po ang binutuhan, hindi yung ibang tao dyan. So, anong opinion ko? Itong sinasabi ng Pangulo, is he sincere? I'm sorry, wala akong makitang sinseridad. Katulad lang yung sona niya. Malapit na namang magsona. Anong sabi niya? Kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin. Bigas, isda, karne, gulay at iba sa pamamagitan ng kadiwa. Hindi ko makalimutan yun. Anong bumaba ang presyo na pataas ng pataas? Ano pa? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong nangyari ngayon? Makontrol nyo bang presyo pagtaas ng bigas? Pataas pa rin ang pataas eh. Magkano na ngayon? Halos 60 pesos per kilo na. Bakit? Kasi nandyan pa rin ang mga smugglers and hoarders na nagpapataas sa presyo ng mga bilihin. So, sorry po, hindi ako naniniwala dito sa katagang ito ng Pangulo. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang leadership
ni Pangulong Duterte at ang leadership ni PBBM. Ito, dark chocolate muna tayo. May limited stock pa tayo. First come, first serve. Bagong dating, napakabango. Pure, organic cacao or tablia. Dito lang kayo mag-contact as usual. 0916-9000-997. Okay, may napanood akong reels ni Banat Bay. Tungkol ito sa interview ni Ted Filon kay ex-Senator Lacson, yung mga budget insertion. Dito mo makikita ang malaking kaibahan sa leadership ni PRRD at leadership ni PBBM. Panoorin natin ang reel na ito. So nagkaroon ng kontrobersya, pinatawag kami ni Presidente Duterte noon at pinag-uusap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos, ang ginawa ng Malacanang, binito, hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Pinakamalaking bito yun sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga doon sa, sabihin ko sa akin ito, kalokohan ng House, na magsingit pa ng amendment after ratification. Ang galing, di ba? Nagkagulo na sila, dinala ngayon kay Pangulong Duterte. Hindi sila nagkasundo. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Ano sinabi niya? Veto. Ibig sabihin, hindi niya inagrian. Ganon kalupit ang ating Pangulong Duterte. Kasi may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yan. I-veto niya yung mga batas o di kaya itong sa budget. Kamusta ngayon? Kamusta insertion ngayon? So, yun po, grabe ang nangyayari ngayon sa ating budgeting sa Kongreso. Grabing mga insertion, kaliwat kanan. At ang ating Pangulo, pirma siya ng pirma. Nagre-reklamo na nga isa lang nagre-reklamong senador si Senator Pimentel lang. Kasi nakikita niya yung mga unprogrammed expenses na maabot natin ng 700 billion. Tapos ngayon lumalabas na yung mga insertion sa DSWD, yung AKAP, yung mga budget sa COMELEC na hindi naman nire-request. Parang ngayon lang ito nangyari na ang ni-request ng Executive Department sinobrahan ng Kongreso. Hindi nagre-request. Dapat ang budget, kung anong ni-request, pag-approve, yun ang i-approve. Most likely, mabawasan pa. Ang nangyari kasi, ang daming, sobra-sobra ang in-approve na budget na hindi naman nire-request ng executive branch. So, yun, salamat kay ex-Senator Lacson. Yung kanyang sharing of experiences na minsan nagkaroon ng hidwaan ng yung bicameral conference ng House Committee on Appropriation at saka Finance Committee ng Senado hindi magka-reconcile. Pinatawag sila ng Malacanang ni PRRD. Hindi pa rin magkasundo. Anong ginawa ni PRRD? Veto. Di walang nagawa. Parehas na laylay ang balikat ng mga senador at congressman. Ganon ang leader. Okay, maalala ko, nung bagong upo itong presidente natin ngayon, ang ganda ng simula niya Alala nyo, mayroong parang economic development zone na pag pinirmahan ni PBBM ang batas na yon, somewhere in Bulacan, ang isang area, magiging economic development zone. Nako, bineto kaagad ni PBBM na ang sponsor ng bill na yon, walang iba kundi si Super Ate, si Senator Amy. Bineto kaagad dahil may mga nagre-recommend nga yung mga advisors ni PBBM na hindi maganda ito. It's not good for the economy, something like that. Bineto. Napapansin ko, I don't know sa inyo, na nung mga first 3 or 6 months, ang ganda ng takbo ng administrasyon ito.
Lalo na nung nandyan pa sa tabi ni PBBM si Attorney Vic Rodriguez. Maganda ang kalakaran. Kaya lang, nung nag-resign na si Attorney Vic, yun na nagsimula. Ito, mga kwentong naririnig ko lang ito ang isang malaking rason bakit nag-resign si Attorney Vic. Yung appointment ng PCSO General Manager. Papel ni Melquiades Robles dumaan kay Attorney Vic. Hindi pinalusot ni Attorney Vic. So, wala sana tayong problema ngayon sa PCSO. Ilan yan? Yung how many billion? Yung sunod-sunod in less than a month? Every week may nananalo? Ang laking ang laking, tapos nung una pa yung 433 nanalo, first time lahat. So, ito, ulitin ko kwento na narinig ko, I'm not sure kung totoo hindi, basta ito lang i-share ko sa inyo. Hindi pinalusot o ayaw palusutin ni Attorney Vic Rodriguez yung appointment ng PCSO General Manager na si Mel Robles. Kailang may nakialam. Dito na. Dito na po tayo nagkakaproblema yung pakialamero o pakialamera ba dyan. Ayun na, nung may nakialam na, nung una daw, natutuwa si PBBM. Sabi daw ni PBBM kay Attorney Vic na hindi ako nagkamali pagpili sa iyo as Executive Secretary. Sige, tuloy mo ang ginagawa mo. Isala mo ng gusto. Yung mga alanganing appointments, wag mong iparating sa akin. Ganon. Nung may nakialam. Ito, PCSO pa rin to May nakialam. Nako, wala na, bumigay na. Ang presidente, ayun na. Kinausap niya na si Attorney Vic. Pwede ba? Pagbigyan mo na lang ako. Palusutin mo na lang. Si Attorney Vic naman, hindi siya nagsabi yes or no. Boss, kinabukasan, nandun na sa lamesa mo ang papel ni Robles. Kasi nakikiusap ng Pangulo sa nakikiusap ang Pangulo sa Executive Secretary. Why si Attorney Vic, kung yun ang gusto mo, di masunod. Executive, yung pirma. Then after that, wala na. Nag-resign na po si Attorney Vic. Sayang si Attorney Vic. Since then on, yun na, naging masalimuot na ang ating pamamalakad sa gobyerno dahil sa dami ng nakikialam. Lumalabas ngayon, ang presidente is not in total control of this government. Yun ang observation ko lang ito. Kasi yung PI na yan, unahin natin, yung controversy sa confidential funds ni BP Sara. Office of the President ang nagbigay ng confidential funds sa OBP, tapos mamaya ginawang issue para i-impeach si BP Sara. Anong kasalanan ng OBP? Ang kasalanan lang niya dahil tinanggap niya end of the year, December, cleaner niya kagad. But I believe hindi binulsa ni BP Sara yung ilang milyon na yun na binigay ng Office of the President. Tapos, i-impeach. Mabuti na lang, once in a blue moon, nagdi-decide ang presidente, pinapakita niya na siya ang presidente nung sinabi niya na ayokong ma-impeach si BP Sara. Di tumigil ang issue. Maganon sana ba? Ayoko. Ano pa? Ayan na. Ma-ICC nung una, ang dami niyang sinasabi na ayoko. Mamaya pinapasok na pala ang ICC. Hanggang ngayon,
wala pa rin tayong assurance kung anong kahinatnan ni PRRD, General Bato at iba pa. Kasi napakalabo ang Pangulo na parang hindi niya alam kung anong gagawin. Ito na, sa budget insertions, ang daming nangyayari. Wala, pirma siya ng pirma. Bakit? Siya na ba ang talagang tunay na presidente o may iba? Yun ang tanong. Sino yung tunay na presidente? O, hindi ko nasasabihin. Your guess is as good as mine. O, dito na sa PI. O, ilang beses niya nang pinatawag ang Senado at mga senador at congressman sa Malacanang para ayusin. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang PI. So, anong objective ng PI? Para tatagal ang mga namumuno ngayon. O, sino ba yung nagsabi na si PRRD nung Davao Rally? Binanggit na ni PRRD na si First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ang gumagawa noon. Kaya nanawagan si PRRD na mag-resign na lang ang Pangulo kung hindi niya makontrol ang gobyerno. Kung wala sana itong mga pangyayari ngayon, yung mga PI, sabi ni PRRD, i-stop nyo lang ang PI, happy days, we'll be back again. Ibig sabihin, wala nang bangayan, wala na. Ano ngayon ang PI? Kahit na booking na sila sa ginagawang mga ayuda, mga budget insertion, tuloy pa rin. Kaya hindi rin tumitigil ang mga rally. After Davao Rally, may Cebu Rally. Sabi ni Atty. Vic, tuloy-tuloy lang daw ang rally hanggat hindi tumitigil ang administrasyong ito sa mga kanilang ginagawa. So, again, it all boils down to leadership. I'm sorry. Malaking pagkakamali ko, malaking pagkakamali natin. Bakit hindi tayo naniwala kay PRRD noon nung sabi niya, he's a weak leader. Weak nga. Dahil hindi siya ang namamahala. Somebody is running this government for us. Mayroong